Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa lahat ng pangangib o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay San Jose. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob na kaligtasan sa tao. Sa iyo iniatang ang pagbibigay ng pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na nag-arugang mahusay kay Jesus at kay Maria, sa iyo kami ngayon ay lumalapit at hiling ay kupkupin mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng iyong sinisintang anak, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. O San Jose,
patrona Santa Iglesia, uliran sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Umaasa kami sa iyong magiliw na pagkalinga, katulad ng iyong matatag na pagsasanggalang kay Jesus at Mariyang iyong nililiyag. Makatulad nawa kami sa iyong kalinisan ng loob na naging kaisa ng misyong ginampanan ni Jesus sa ikatutubos ng tao. Sa wakas ng aming paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis, kami ay iyong salubungin sa kalangitan na aming hantungan at mapalad na makita si Jesus kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay ang Lunes Santo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Panginoon, iyong hukuman ang aking mga kalaban. Sandata mo ang hawakan. Ako ay iyong tulungan, pagkat ikaw ay tanggulan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami napapasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapaira ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi matataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa.
Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, tumakala ng lupa, lumikha ng lupa, at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Tanglang ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot akong kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, may titiwala rin ako sa may kapal. Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kaputihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Magsitayo po para sa awit pambungad sa mabuting balita. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesu Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon ay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo kasama
sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa tinatawag nating mga mahal na araw. Simula po sa araw na ito, hayaan po ninyo na pagnilayan natin ang kahulugan ng mahal na araw. Sa wikang Filipino, kapag sinabi nating mahal, sabihin nyo nga po, mahal. Dalawa po ang pwedeng ibig sabihin. Una ay ang pag-ibig. Mahal bilang pag-ibig. Sa Ingles, love. Sinasabi nating mahal kita na nangangahulugang iniibig natin ang isang tao. Ganun din kapag tinatawag natin ang isang taong mahal. Ibig sabihin, may pag-ibig tayo sa taong iyon. Mahal bilang pag-ibig. Sa Ingles, love. Samantala, ang ikalawang kahulugan ng salitang mahal ay nangangahulugang ang isang bagay ay may halaga o value sa Ingles. Ito yung ginagamit nating salita para tukuyin ang isang bagay na may katumbas na mataas na pera o halaga. Sa wikang Ingles, mahal ay expensive. Expensive or costly. Ganito po tinukoy ni Judas Iscariote ang pabango na ibinuhos ni Maria ng Betania sa mga paa ni Jesus nang minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan matapos niyang buhayin ang kapatid ni na Maria at Marta na si Lazaro. Mahal. Kaya nga, ganun na lang ang panghihinayang ni Judas dahil mahal ang halaga ng pabangong iyon. Tapos anong ginawa? Ibinuhos lang sa paa. Binuhos sa paa ni Jesus. Di ba pag pabango, pa dito-dito lang tayo, no? Halos ayaw mo nga i-spray, di ba? Pag alam mong mamahalin, no? Pero si Maria ng Betania, ibinuhos sa paa ni Jesus. Kaya nga, ang tanong ni Judas, bakit hindi na lang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Pero sinabi niya ito hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, pero dahil siya ay magnanakaw. Siya kasi yung ingat yaman. At alam ni Jesus, kukupitin lang niya yun. Mahal ang pabango. Mahal. Na nagkakahalaga ng 300 denaryo. Alam niyo po, tinignan ko, yung halaga ng 300 denaryo sa panahon natin ngayon. Kung magkano ang katumbas ng 300 denarius in our present time. Yung latest computation na nakita ko, nung 2017 pa.
So that was 7 years ago. Tama, no? 2024 na. 7, yun na yung closest. At ang katumbas ng 300 denaryo sa panahon natin ngayon, 2017, ay 40,000 hanggang 50,000 US dollars. Hindi peso, US dollars. Magkano yun sa peso? Higit 2 milyong piso. Sa 40,000 computation, kung 50,000, kayo na po mag-compute. Kaya nga, mapapasabi ka talaga na ang mahal. Di ba? Ang mahal. Kaya nga ganun na lang kabango. Yung pabangong iyon, nung binuhos, humalimuyak sa buong tahanan. At ganun na lang ang panghihinayang ni Judas. Masisisi ba natin siya? Kahit nga kayo, hindi nyo malimutan, no? 2 milyon binuhos. No? Muli, dahil tinignan ni Judas ang halaga, kinuwenta niya ang perang katumbas. Samantalang mahal, kaya panghihinayang at pagkukwenta ang nasa isip ni Judas, si Maria ng Betania, mahal din. Hindi nasa isip, kundi nasa puso. Kaya niya nagawang ibuhos ang pabango sa paan ni Jesus. Mahal din yung kanyang hindi nasa isip, kundi nasa puso. Kaya niya nagawang ibuhos, sabay punas gamit ang kanyang buhok. Mahal dahil siya ay may pag-ibig kay Jesus. Ang taong may pag-ibig o ang taong nagmamahal, hindi nagkukwenta at hindi nagbibilang. Walang ibang katumbas na halaga kundi ang taong minamahal. Lubos kung magbigay, ubos kung mag-alay, at hindi kailanman nang hihinayang. Dito nagkaiba sina Judas at si Maria ng Betania. Si Judas walang pagmamahal dahil makwenta. Si Maria naman lubos kung magbigay at hindi nanghihinayang dahil siya'y may pagmamahal. Si Judas, tiningnan niya ang pabango bilang mamahalin. Si Maria ng Betania, tiningnan niya si Jesus bilang kanyang mamahalin. Mga kapatid, ito po siguro ang kahulugan ng mahal na araw. Mahal dahil may pag-ibig. Mga araw na binuhusan ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Pagmamahal na walang katumbas na halaga, walang pagkukwenta, at higit sa lahat, walang panghihinayang. Pero pwede rin nating tignan ang mahal na araw bilang mahal o expensive. Bakit? Ang halaga na ibinigay ni Jesus ay walang katumbas dahil buhay ang kanyang pinantubos sa atin. Hindi ba mas mahal yon? Mas mahalaga yon? At walang katumbas yon? Buhay. Ito po ang ipinapakita sa atin ng mga mahal na araw. At ito ang mga araw na ibinigay sa atin para balikan ang pagmamahal ng Diyos. Nawa, ito ring mga araw na ito, maipakita natin at maibalik natin sa Diyos ang pagmamahal na kaya nating ibigay sa Kanya. Isang pagmamahal na walang katumbas, hindi nagkukwenta, at walang panghihinayang. Ngayong Holy Week, baka yung iba magbabakasyon. Father, sayang naman kasi, holiday,
Hindi na kami magli-live. Tingnan mo, saan ang hinayang? Sa bakasyon, sa leave. Pero ang dapat na pinanghihinayangan, yung mga araw na ibinigay sa atin ni Jesus, na binuhusan ng pagmamahal, na hindi nagkukwenta, hindi tumuturing ng halaga, at hindi kailanman nang hihinayang. Amen. Magsitayo po. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ating sambitin sa bawat panalangin. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhanawan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway mapanghinglay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Sa isilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birheng Digia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming maginhawahan ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang baliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag mo akong pagkaitan ng paglingap mo at pagtunghay sa aking kapighatian. Ang daig ko ay pakinggan, pakiusap ko ay pagbigyan.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapaglaang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong mga mahal na araw, naway manghinayang tayo kung hindi natin makikita ang pagmamahal ni Kristo. Ito pong ibig sabihin ng mga mahal na araw. Pag-ibig ng Diyos ang inilaan, ginamit pantubos sa lahat. Atin po kayo, no? Atin tayong lahat ng mga Holy Week activities and celebration. Nakakapanghinayang kung hindi ka sasama at hindi mo makikita ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkwenta at nanghinayang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan